naalala ko. May binilin pala si Kuya Eric para sa atin. Pumunta daw tayo sa Pastarific. Oh? May nakahanda para sa atin. Tara! Uy! Saan yung mga bata? Siguro nandun na yung sa Pastarific. Ako, daming kalat ah. Ay. Ano ba to? Parang script to ah. Hi, Kuya! Hi kids! Hi, Kuya Eric! Aba, mukhang nabusog kayo sa Pastarific ano? Opo, Kuya Eric. Ako din eh. Kuya Eric, ano po yung binabasa mo? Ay, hindi ko nga alam kung ano to eh. Parang script yata. Ay, sa akin po yan, Kuya Eric. Ay, ganun ba? Kim, musical ba to? Kasi nakakita ko rito ng mga stanza. Meron ding dialogues. Opo, Kuya Eric. May musical play po kasi kami sa school. Aba, okay yun ah. Mukhang nagbunga na yung workshop nyo ha. Nung nakaraan sa musical recital nyo, no? Salamat po sa Diyos at nabigyan po ulit ng chance na makasali sa recital. Eh, may natutuhan ba kayo doon, kids, sa musical na ginawa ninyo? Oo, Kuya Eric. Kuya Eric, best experience po talaga ang musical namin. Ay, nakakatuwa namang marinig yan. Salamat naman sa Diyos at marami kayong natutuhan sa theater workshop na ginawa ninyo last year. Basta tatandaan nyo ha, na sa lahat ng gagawin natin, very good. Sige, basahin natin yan. Nakasulat yan sa aklat ng Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. At yan ang ating verse of the day. Hi kids! Kenzie Show na! Tara! Sama-sama tayong umawit at sumayaw. Halina kayo, tayo ay mag-aral. Sabay-sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Kapalag nga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sa araw na ito ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa musical theater, mga bata. Ano nga ba ang mga nakapaloob dito at sino-sino ang mga bumubuo nito? Alamin din natin
kung ano ba ang nade-develop sa isang batang magiging part ng musical theater. Abangan yan mga bata ah! Aabangan din po namin ng mga ibabalita sa News Around the World. Lahat ng yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! O mga bata, pakipulot niyo muna yung mga kalat. Pulutin niyo. Good day, I am Sid Capulong together with MJ Paler, delivering news from around the world. Durham Performing Arts Center, or DPAC, in North Carolina, USA, announced Next Stop Broadway, a new week-long musical theater program consisting of classes, workshops, and rehearsals focused on Broadway shows. The musical theater program will be headed by Broadway veteran Tony Paris and teach participants songs and choreography from 2 hit shows from the golden age of Broadway. In addition to dance and vocal training, Next Stop Broadway will include a midweek edutainment segment highlighted with film clips of Broadway shows. Students will have the opportunity to perform on DPAC's main stage in the same theater that has hosted acclaimed Broadway shows such as Hamilton, Wicked, Disney's The Lion King, and more. Next Stop Broadway will take place from July 29 to August 2, 2019. Meanwhile, stargazers and amateur photographers around the world enjoy the sight of the biggest and brightest supermoon event of the year, last February 19, 2019. A supermoon occurs when a full moon on its oval-shaped orbit is at its closest point to Earth. During such event, the moon looks to be about 14% bigger and about 30% brighter compared with when it's at the furthest point in its elliptical orbit around Earth. While there will be another supermoon in March, the recent supermoon was technically the closest version and therefore the biggest of the year. That's our news for today. I am Sid Capulong, And I'm MJ Paler, delivering news from around the world. Hi kids! Happy National Arts Month! Malawak pala talaga ang arts o sining mga bata. Hindi lang sa pagpipinta, sa pagguhit, kundi maging sa pagkanta at iba't ibang uri ng awitin. Kasama na din dyan ang musical theater. Teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng musical theater? Ang alam ko ito ay sinasagawa sa isang entablado o stage. Andyan ang awit, sayaw, dialogue, pag-arte, at higit sa lahat, live itong napapanood. Pwede rin itong lagyan ng orkestra kung kailangan sa isang palabas bilang pandagdag sa buhay ng isang istorya. Ang pinapalabas sa isang musical play ay pwedeng nakakatawa, pagmamahalan, at pwede ring galit, at iba pang nararamdaman ng mga tao, at nabibigyan ito ng buhay sa pamamagitan ng dialogue, pag-arte, o ng emosyon. Natatandaan ko nung nag-perform kami sa isang musical theater. Kumanta kami doon, sumayaw din, at higit sa lahat may acting. At habang uma-acting ka, kinakanta mo ang sinasabi mo. At may emosyon na kapaloob dito. Mahirap din yun kids, kaya dumaan kami sa isang acting workshop para ma-develop ang kakayahan namin sa isasagawang musical play at bigyang buhay ang ipapalabas sa entablado. Nakakakaba mga bata kasi maraming tao ang nakakapanood sa'yo. Pero sa tulong ng Diyos, naisagawa namin ito. Marami na rin nakikilalang personalidad dahil sa musical theater. Dahil sa angking galing at husay pagtapak sa entablado. Kaya salamat sa Diyos sa talentong ibinigay niya sa atin at dapat lang na ipagpasalamat natin ito sa Kanya. Di pa dyan natatapos ang celebration ng National Arts Month, kaya abangan niyo ulit kami sa susunod kung loloobin ng Diyos dito lang sa KNC Show. Magandang araw mga bata.
Nag-enjoy ba kayo sa mga ginawa nating abstract nung nakaraan? Ito ay ang circle-shaped abstract at reflection abstract painting. Simple lang ang paraan ng paggawa ng abstract, hindi ba? Pero kakaibang effect at damdamin naman ang nalilikha sa paggawa nito. Gusto niyo bang mag-paint ulit at gumawa ng abstract? Sa pagkakataong ito, hindi muna tayo gagamit ng paintbrush. At itong palette knife muna ang gagamitin natin. Kung paano, yan ang ituturo ko sa inyo, kaya kunin nyo na ang mga gamit sa pagpipinta at magsimula na tayo. Pumili ng kulay na nais nating gamitin para sa ating abstract. Ang gagawin ko ngayon ay isang seascape abstract, kaya gagamit ako ng mga kulay na maaari nating makita sa dagat tulad ng asul. Lagyan ng pintura ang gitnang bahagi ng cardboard. Mas maraming amount ng pintura ang ilagay natin para mas maging maayos ang pagkalat nito. Kung sapat na ang mga pintura na nailagay natin, kunin na ang palette knife at ikalat ang kulay ng pahalang katulad nito. Kids, kung wala kayong palette knife, pwede naman kayong gumamit ng isang malapad na bagay katulad nitong maliit na cardboard paper. Ang mahalaga lang sa paggawa natin nitong ating artwork ay meron tayong isang malapad na bagay na magagamit natin sa pagkalat ng pintura. Dahil may palette knife naman ako, ito ulit ang gagamitin ko. Ang palette knife ay ginagamit sa paghalo o pagkalat ng mga pintura. Kung naikalat na natin ang mga kulay na nailagay natin, gumamit naman tayo ng lighter color para sa itaas na bahagi ng ating abstract. At muli itong ikalat. I-blend naman ang light color sa dark color para mas lumitaw ang seascape effect nito. Ito na kids, tapos na. Sa tamang paglalapat o paglalagay ng mga pintura sa ating cardboard, nagawa natin ang project na ito. At ang isa pang kakaiba dito ay hindi tayo gumamit ng paintbrush dahil pwede rin tayong gumawa ng abstract gamit ang palette knife o anumang malapad na bagay. Sa paggawa ng art, ang kailangan lang ay maging creative tayo para mas ma-explore ang gusto nating kalabasan ng obra natin. Tulad na lang ng project natin ngayon. At syempre, higit sa lahat ay laging paghingi ng gabay sa Diyos sa lahat ng ating paggawa. Yan ang tip ko sa inyo mga bata. At laging mag-practice dahil sa pagpapractice o pagsasanay, ito ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Timoteo 4:8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito at sa darating. At dito sa Batang Artistic, yan ang ating ginagawa. Sabi nga, practice makes perfect. Hanggang sa susunod natin pagkikita kung loloobin ng Diyos, muli niyo akong samahan sa pagguhit at pagpipinta. Dito lang sa Batang Artistic. Sana loobin ng Diyos, maulit yung play na ginawa natin. Oo nga eh. Hindi ka lang umaacting, kumakanta pa. At the same time, may sayaw pa. Oo, at may nade-develop sa bawat isang sumasali dito, di ba? Eric. Sana kids, next time kapag may pagkakataon pa kayong makasali sa isang musical play, ay mas husayan nyo pa. Siyempre, with God's help. Okay? Opo, Eric. Pero ngayon ay umpisa naman natin ang napakagandang kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid. Sa pagdating ng mga anak ni Jacob mula sa lupain ng Ehipto, sila ay mayroong dalang pagkain na ipinadala ni Jose. At yun nga ay ikwento nila kay Jacob. Sinabi po nila na pinaiwan po si Simeon. Para po sa pagbabalik nila ay dala po nila ang kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Kaya lang po, hindi po pumayag si Jacob na dalhin po si Benjamin sa Ehipto. Paano yun? Andun si Simeon sa Ehipto. Hindi niya pa papakawalan ni Jose? Ano po ang gagawin ni Jacob? Naku, yan nga rin ang gusto kong malaman eh. Eto, simulan na natin Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis 43:1 hanggang 14. At ang kagutom ay mahigpit sa lupain. At nangyari, nang makain na nila ang trigong kanilang dinala mula sa Ehipto, na sinasabi sa kanila ng kanilang ama, "Kayo'y pumaroong muli.
ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain. At si Huda ay nagsalita sa kanya na sinasabi, ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon na sinasabi, hindi ninyo makikita ang aking mukha, maliban na ipagsama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid, ay bababa kami at ibibili ka namin ng pagkain. Datapwat, kung hindi mo paparoonin, ay hindi kami bababa. Sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking mukha, malibang kasama ninyo ang inyong kapatid. Bakit ninyo ako ginawa ng masama na inyong sinabi sa lalaki na mayroon pa kayong ibang kapatid? Tinanong kami ng buong siyasat tungkol sa amin at tungkol sa aming kamag-anakan na sinasabi, buhay pa ba ang inyong ama? May iba pa ba kayong kapatid? At isinaysay namin sa kanya ayon sa mga salitang ito. Saan namin malalaman? Kanyang sasabihin, ibababa ninyo rito ang inyong kapatid. At sinabi ni Huda kay Israel na kanyang ama, pasamahin mo sa akin ang bata, at kami ay magsisitindig at magsisihaon, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. Kami at ikaw, at gayon din ang aming mga bata. Ako ang mananagot sa kanya. Sa aking kamay hahanapin mo siya. Kung hindi ko ibalik sa iyo at ilagay sa harap mo, ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sapagkat kung hindi tayo magluwat, ay nakapagbalik na kaming makalawa. Kung gayon, ngayon gawin ninyo ito. Magdala kayo sa inyong bayong ng mga piling bunga ng lupain at dalhan ninyo ang lalaking yaon ng kaloob ng kaunting balsamo at kaunting pulot, pabango at mira, mga pile at almendras, at magdala kayo ng ibayong halaga ng salapi sa inyong kamay. At ang salaping nabalik sa labi ng inyong mga bayong ay dalhin ninyong muli sa inyong kamay. Marahil ay kalituhan. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid at magtindig kayo at pumaroon kayong muli sa lalaking yaon. At pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kaawaan sa harap ng lalaking yaon, upang isauli sa inyo ang inyong isang kapatid at si Benjamin. At kung mawalan ako ng mga anak, ay mawalan ako. Labag man po sa kalooban ni Israel, pumayag din po siya na pasamahin si Benjamin. Dahil ubos na rin po ang pagkain nila at lalo pong lumala ang kagutom sa buong lupain. Kuya Eric, ano na po kaya yung sumunod na nangyari sa pagbabalik po ng mga kapatid ni Jose sa Ehipto? Yan naman ang abangan ninyo na aalamin natin sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong absent, ha? Kids, join na kayo sa musical theater, ha? Sa musical theater, isang way din ito para ma-discover at ma-develop ang isang talentong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang ay pagtapatan natin ito. Ang sabi nga sa aklat ng Lucas, 16:10, basahin natin. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kids, hindi pa tapos ang National Arts Month celebration, ha? Kaya naman sa susunod, marami pa tayong pag-aaralan tungkol dito. Abangan niyo yan, ha? Kids, tayo na kayo, sali kayo sa amin. Pinagpala ng Diyos itong ating bansa, mayaman tayo sa sining at kultura. Talinong angkin natin panglinangin upang siya
happy. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa man larangan, binigyan ka ng kakayahan. Gamitin lang sa kabutihan. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show!